that's what I long for. A heart that follows not after thee. A heart that hides your word, so that sin will not come in. A heart that's undivided, but one who rules and reigns. A heart that beats compassion, that pleases you, my Lord. Sweet aroma of worship that rises to your throne. A sweet aroma of worship that rises to your throne. Amen. Can we say amen, mga kapatid? Amen. So, yan ang palagi nating hiling sa Diyos. Every time na inaawit natin yan, yan ang ipinapaabot nating mensahe sa Kanya. At hindi lang yan isang awit, mga kapatid, kundi isang dalangin din natin. At yan nawa yung maging desire natin. Ating palakpakan ng ating Panginoon sa oras na ito. Tayong lahat ay makakaupo muna. At nais ko kayong batiin ng isang pinagpalang umaga, mga kapatid. At hindi inaasahan na meron tayong sabi nga, wag nating tawaging bisita. Kasi sa physical lang naman, pero in spiritual, lagi tayong magkasama. Dahil tayo ay parte ng katawan ng ating Panginoong Jesucristo. We are part of the mystical body of the Lord Jesus. So, in natural, tao pa rin naman tayo. At matatawag natin at masabi natin may visitors tayo. Bisita, marahil. Ikaw lang po, Pastor? Solo lang po kayo? Okay, mayroon tayong visitor. At kanina nga, mga 7:30, habang ako ay nag-study, nag-chat si Brother Jeff sa group namin ng mga brother, at sabi niya merong dadalo daw si Pastor Jun. At yung spelling ay John Esguera. Kasi iba-iba yung mga Jun. May G-U-N, umpad, G-H-U-N-E, that's Keano. Pag J-H-U-N, that's John Esguera. Kaya nagtanong ako, sabi ko, sinong Jun? At walang reply. Chat ko na rin siya doon sa mismong account niya at wala ding reply. At nakapag-reply siya ng 7:40 at yun nga, na-confirm na ikaw pala, Pastor. At nahirapan ako mag-desisyon. Sabi ko, ano kaya kung ito yung patayuin ko? Kaya lang isip ko, may dahilan siguro kaya hindi ito nag-message sa akin para hindi mapatayo. Kaya naglalaban yung kaisipan ko, paano kaya to? At meron din naman ako naihandang paksa at na-announce ko sa mga kapatid nung Wednesday, yung topic ngayon at ito ay middle. Ito yung palaman ng series namin na The Spiritual Man. At nag-part 1 kami nung Wednesday at yung part 2 ay sa susunod na Wednesday. At yung topic ngayon ay palaman, yung pinaka-ingredients. At may kinalaman sa pagre-review at lalong paglilinaw about sa pinakamahalagang itinuro ng ating Panginoon at even the prophet ang about sa baptism of the Holy Ghost. At marahil napapanahon uli ito na ating pag-aralan. May mga baguhan, may mga bagong baptized, rebaptized, at kahit ngayong mga matagal na, kung minsan ay nalilito dito. Kung kaya meron ding bahagi sa puso ko na tumayo. Kaya isip ko na lang, Pastor, sa susunod na dadalaw ka, wala mang abiso, may abiso man o wala, automatic pag andito ka, ikaw ang tatayo. Okay ba yun, mga kapatid? Pwede ba nating palakpakan ng Panginoon? So that is an advance invitation and announcement for all the believers here. So pag dumating po kayo ulit, hindi man kayo mag-message sa akin o mag-message, hindi ko na kailangang sabihin, you are the preacher. Amen. So God bless you all, mga kapatid. Salamat at meron tayong kasamang pastor sa araw na ito. At salamat sa napakainam na pagtuturo ni Brother Wilson sa sinisiris niya sa atin. At kagaya na nabanggit niya, ito ay itinuro na rin sa atin ni Brother Willie.
in more detailed na paglalahad sa atin, pero ang ating kapatid, Brother Wilson, ay hinipo din ng Panginoon para ito ay muling balikan. At alam ko magbe-benefits ang marami. Dahil kahit tinalakay na ito, hindi po madali na pag-aralan ng 7 church ages. It takes time. At hindi ito instant. Kailangan natin itong basahin, at mapakinggan ng patuloy sa mga pagtuturo. So sa umagang ito, sa hindi po pagpapakaabala, mga kapatid, sapagkat nais kong matapos natin yung topic natin. Hindi na nga po ako nag-PowerPoint, kasi kapag naka-PowerPoint, obligado talagang sundin yon. At doon ako laging naglalabis ng oras. Kaya gusto kong dalhin na lang ito sa teaching, preaching, na babasahin na lang natin sa the table ang ilang mga mahalagang quotes na dadaanan natin. Sumulit tayo magsitayo sa oras na ito. Ating basahin ang 1 Corinthians chapter 12, verse 13. Okay. 1 Corinthians chapter 12, verse 13. Sabi po dito na saintful, mga kapatid, for by one Spirit are we all baptized into one body, whether we be Jews or Gentiles, whether we be bands or free, and have been all made to drink into one Spirit. Tagalogin natin. Sapagkat sa isang Espiritu ay binabautismuhan tayong lahat sa isang katawan. Maging tayo'y Hudyo o Griego, maging mga alipin o mga laya, at tayong lahat ay pinainom sa isang Espiritu. Tayo saglit na yumuko ulit sa isang maikling panalangin. Hallelujah. Ama naming Diyos na banal at dakila. Lord, you are the author of this book. Ikaw po ang nagbigay ng inspiration, ng revelation sa mga sumulat ng aklat na ito, sa mga pinanggalingan ng mensaheng ito. Like Paul, Lord, ito'y kapahayagan na ibinigay mo sa kanya, na isulat upang mag-benefits, Lord, ang lahat ng believers na tatawagin mo sa bawat kapanahunan. Ito'y naisulat ni Pablo sa kanyang panahon, in the first age, at hanggang sa aming panahon kinabubuhayan, Lord, ay nababasa namin. At salamat sapagkat ito'y mensaheng ipinadala mo, hindi lamang sa isang iglesia, kundi sa iyong pangkalahatang iglesia. Pagpalain mo kami sa umagang ito, sa pamagitan ng iyong salita at aming dalangin ng karunungang makalangit at kapahayagan, ang iyong gabay pangunguna sa amin sa umagang ito. Aming dalangin, Samo, hinilig sa iyong dakilang pangalan. It's only the mighty name of you, our Lord and Savior, Jesus Christ. Everybody says Amen and Amen. You may be seated, mga kapatid. So salamat sa mga awitan na ating inawit, from the MC to the song leader, at sa narinig nating testimony at handog awit, salamat sa mensahe ng Panginoon. At ngayon ay tutungo tayo sa another message ng Panginoon para uuwi tayo sa umagang ito, sa araw na ito, na punong-puno ng kanyang mensahe. Amen. So, yung topic natin, mga kapatid, ay pinamagatan natin na the revelation of the baptism with the Holy Ghost. Ang kapahayagan sa bautismo sa Espiritu Santo. So bakit ko pinili na ito'y maging kapahayagan? Sapagkat hindi ito para sa lahat. Ang pagkaunawa sa dakilang subject na ito na itinuro ng Panginoon at ng propeta ay hindi para sa lahat. Ito ay para sa mga piling tao lamang. Ito ay para sa mga taong magiging parte mismo ng karanasan ng bagay na ito. Para lamang ito sa nobya ni Kristo na magiging parte ng katawan ni Kristo, na magiging kaisa niya. Hindi ito mararanasan ng mga taong hindi nakatalaga sa pasimula pa. Kaya napakapalad natin, mga mahal kong kapatid, mapalad ang isang mananampalataya na pinili ng Diyos buhat pa sa pasimula at nabuhay sa bawat panahon at panahon naman natin ngayon na ito ay may pahayag sa atin. At sinerge ko sa message, walang direktang salita ang prophet na the revelation of the baptism with the Holy Ghost.
Ang meron tayong makikita, nais kong basahin, sa paksa niya na, is this the sign of the end, sir, sa pangangaral niyang 1962, the mystery of the baptism of the Holy Ghost without sensation. Sister Mary Ann, ito yung keyword natin. The mystery, Simulan natin sa 244, paragraph 244. Marami po kasing mysteries na inisa-isa dito si Brother Branham, pero ito yung pasimula ng kanyang paglalahad. Sabi dito, the mysteries here is the mystery. So isang mystery lang, at yan ay ang ating Panginoong Jesucristo. Christ is the mystery revealed. Pero sa ating Panginoon, nasa Kanya ang lahat ng hiwaga. Diba? Sabi dito, a mystery is scripture, capital S. Ibig sabihin yan ay ang salita. At yan ay si Kristo. At sabi dito, it is a previously hidden truths now divinely revealed. So ito daw pong mga mystery ito ay dating natatagong katotohanan. Tinatawag natin itong mystery o hiwaga. Pag sinabing mystery, hindi pa nahahayag. Pero dumating ang araw na ito ay nireveal. Nireveal sa atin ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Salamat sapagkat meron tayong propetang nakilala. Sapagkat ang sabi ng Scripture, ang Diyos ay nagpapahayag sa kanyang mga servant na propeta, mga kapatid. At inisa-isa na yan. At isa diyan, yung nabanggit ni Brother Wilson kanina, ng Matthew 13, yung talinghaga, napakaraming talinghaga ng Matthew 13. At talon na lang tayo sa 260, sapagkat ang daming mystery na binanggit dyan si Brother Branham, pero ang huling mystery na binanggit niya, 260, isa sa huling mystery ay about sa baptism. Sabi diyan, das mo ka ng konti, all these mysteries, inisa-isa niya yung napakarami at meron na siyang 11 binanggit. First mystery, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, 10, 11th. Natapos yung unang 11th mysteries na inisa-isa na niya. Pagdating sa 260, ibig sabihin pang 12 ito, sabi dito, the mystery of the baptism of the Holy Ghost without sensation. So alam natin to kasi napaka-controversial ng paksang ito. Napaka-controversial ng subject na ito sapagkat hindi lamang tayo ang naniniwala ng bautismo sa Espiritu Santo. Lahat ng relihiyon, marahil, hindi naman pala lahat. Yung mga Baptist, hindi na yan naniniwala, Presbyter, Methodist, iba-iba yung nila dyan, pagkaunawa. Pero yung isa sa malapit sa Novia, isa sa yung bago tayo ay yung mga Pentecostal people, dyan sila nakulong, mga mahal kong kapatid. Pero dyan tayo pinalabas ng Panginoon. Sabi diyan, merong hiwaga na tinatawag na bautismo ng Espiritu Santo. So, dadaanan din natin saglit yung pagkakaiba ng of sa with. Kasi, pwedeng nagagamit natin yan ng salinsinan, pero magkaiba po ang kahulugan niyan. Baptism of the Holy Ghost at baptism with the Holy Ghost. Mamaya dadaanan natin. Pero ang pinupunto dito mismo ng propeta ay ang bautismo ng Espiritu Santo. Hindi bautismo sa Espiritu Santo. Kasi pag sinabing bautismo ng Espiritu Santo, yan ay tumutukoy sa ating Panginoon bilang siya ang magbabautismo sa atin. Siya ang utor ng bautismong ito. Siya ang magbabautismo. Kumbaga, may tinatawag na bautismo ni Juan, baptism of John, baptism of all. Pero ang bautismong ito ay ang ating Panginoon mismo magbabautismo. At sabi dito, ang bautismong ito sa Espiritu ay hiwalay sa anumang sensasyon, walang kasamang emosyon ito, but the person of Christ performing in you. Amen. Ito daw po ay ang persona ni Kristo na gagawa ng mga gawa sa inyo. Amen. Hallelujah. So, kaya yung topic natin, hinango ko na dyan, may mga binanggit si Brother Branham na ito'y divinely revealed na, hindi na to mystery sa atin, kaya yung subject natin, it is now revealed to us. The revelation of the baptism with the Holy Ghost. Okay.
Sabi ni Pablo sa 1 Corinthians 12:13, sa binasa natin, "For by one Spirit are we all baptized into one body." Pamilyar tayo dito. Whether we be Jews or Gentiles, whether we be bond or free, and have been all made to drink into one Spirit. So ito yung pamilyar na talata na may kinalaman sa tinatawag na bautismo sa Espiritu Santo, mga kapatid. Kung titingnan nyo dito, sabi dito, we are all baptized into one body and made to drink into one Spirit. Ito ay parallel sa winika ng ating Panginoon sa John chapter 7, ating basahin. Yung tinukoy ni Pablo na pinainom sa isang spirito ay parallel ito sa winika ng ating Panginoon sa verse 37 ng John chapter 7. Sabi dito ng Panginoon, in the last day, the great day of the feast, Jesus stood and cried, saying, ito yung sabi niya, "If any man thirst, let him come unto me and drink." So, sabi ng Panginoon, sino mang nauuhaw ay lumapit sa akin at siya'y aking painumin. At siya'y uminom. Sino sa atin dito ang nauuhaw at dati pang uhaw at uminom na? Amen. Alam nyo, hindi natin gugustuhin na maranasan ito, mga mahal kong kapatid, kung hindi muna natin maranasan yung spiritual thirst. Ang maghahangad ng karanasang ito ng Espiritu ng ating Panginoon ay sila na mauuhaw at magugutom sa Espiritu. Sabi pa ng Scripture, mapalad ang nangauuhaw at nangagugutom. At sabi pa ng kasulatan, hallelujah, kung tayo ay hihingi sa Panginoon, hindi niya ipagkakait ang kanyang banal na Espiritu. Kung tayo ay dudulog, mga mahal kong kapatid. Verse 38, "He that believeth on me, as the Scripture has said, out of his belly shall flow rivers of living water." Grabe. Iinom ka ng bahagya, pero meron yung kapangyarihan na yung maliit na bahaging yon na parte na makukuha mo, matatanggap mo dahil sa pananampalataya, magiging ilog ng kabuhayan sa iyong buhay. Di ba? Yung tubig na ininom mo, hallelujah. Siyempre pag tubig ininom mo sa labi yan dadaan. Di ba? Kung sa spiritual pa yan ay sa pakinig, sa yung pagkaunawa, papunta sa yung puso. At kapag yan ay tinanggap mo, then yan ay magiging buhay ng ilog na umaagos. And verse 39, ano itutukoy dito ng Panginoon? Sabi dito, verse 39, "But this speak he of the Spirit, which they that believe on him should receive. For the Holy Ghost was not yet given, because that Jesus was not yet glorified." So ibinibigay pala ito. Regalo pala ito ng Diyos, mga kapatid. Sabi pa ng propeta, ito ay regalo. Hindi mo ito pagtatrabahuhan. Hindi natin ito pagpapagalan. Manampalataya ka sa Panginoon, tanggapin mo siya. Amen. Ang mensahe sa ating panahon, God will give it to you freely. Sana nga tinanggap na natin. Pero makikita natin kung talagang tinanggap na natin. Nung makausap ko si Pastor Nestor, mga mahal kong kapatid, nung ako ay mangaral sa kanilang church, yung topic ko, The Promise of Our Days. At yung tinapik ko doon ay about sa bautismo ng Espiritu Santo. At nung gabi, bago kami pumunta sa church, ano kami sa kanilang bahay, nag-sharing kami, at gusto ko kasing ma-confirm yung stand niya about sa baptism of the Holy Ghost para pag tumayo ako, hindi magkakaroon ng conflict sa kanyang iglesia. At siyempre, may takot din tayo bilang isang batang pastor, manggagawa, na yung papangaralan natin ay mga matagal na sa pananampalataya. At yung kanilang pastor ay matanda ng husto at pinakamatanda halos sa lahat ng mga pastor. At nagulat ako sa kanyang tinuran na sabi niya, halos lahat ng mga young people sa kanilang church ay hindi pa baptized ng Holy Ghost. Sabi niya, kinakailangan ng mga young people na ito na mamit mismo ng personal si Kristo sa kanilang buhay.
At kung yun ay nasabi ng isang matagal lang manggagawa sa mensahe at ang pinapangaralan niya ay mga magulang na matagal na sa mensahe na nagkaroon ng mga anak na ngayon ay bumubuo ng youth fellowship sa kanila at nagawa niyang sabihin na ang mga kabataang ito, marami sa kanila ay hindi pa baptized ng Holy Ghost. Naisip ko, kumusta kaya tayo? Kumusta kaya tayo? Nung umatin kami ng anniversary sa kanilang church, pang 37th year. Pero tayo, pang 14 pa lang. At doon sa 14 na yon, marami sa inyo ang hindi kasama, sa pang 10, pababa. From 1st to 10th year ng history ng church, wala kayo doon. Majority mga baguhan. At makikita natin kung tayo ba ay meron ng karanasan ng bautismo sa Espiritu Santo. At gaano ito kahalaga, mga mahal kong kapatid. Sabi ng propeta, bago ang pag-agaw, merong karanasan na mararanasan ang lahat. Sabi niya, ang una ay justification, ang pangalawa ay sanctification, din ang pangatlo ay baptism of the Holy Ghost, at pagkatapos, ang pakikipag-isa natin ng buong kalubusan sa Espiritu ni Kristo, the adoption, then the rapture. At kung hindi natin ito mararanasan, hindi tayo makakasama doon. At tulungan nawa tayo ng Panginoon na maunawaan ito at kauhawan natin ngayon. Para lahat tayo ay makaranas ng napakagandang karanasang ito at napakadakila na nais ng Panginoon na iparanas sa atin. So ito pala ay regalo na ibibigay ng Diyos sa mga sasampalataya. Perfect faith, perfect believing. Hindi yung naniniwala ka lang, kundi totoong sumasampalataya ka. Sabi sa verse 39, sabi dito, but they speak of the Spirit which they that believe on Him should receive. Sa Acts chapter 1, verse 4 to 5, sabi ng ating Panginoon, mga mahal kong kapatid dito, sa record ni Luke, nagpasimula siya ng ganitong pangungusap. Sabi ni Luke, and being assembled together with them, commanded them that they should not depart from Jerusalem, but wait for the promise of the Father, which says, Ye have heard of me. So, kino-quote ngayon ni Luke yung sinabi ng ating Panginoon. Sabi sa verse 5, for John truly baptized with water. So, yan yung word na with. Baptized with water. But ye shall be baptized with the Holy Ghost, not many days hence. So tayo ay babautismuhan sa Espiritu Santo ng Espiritu Santo. We will be baptized with the Holy Ghost of the Holy Ghost. Isa lang naman kasi yun, pero ibang karanasan na yun, ibang proseso, sapagkat ang ating Panginoon siya ang lahat. Kung sa tubig may bautismo sa tubig, then pag binautismohan tayo sa Espiritu Santo, ibig sabihin, binabautismohan tayo sa Kanyang salita. Pero pag sinabing bautismo ng, isa lang yan. At walang ibang pwedeng magbautismo sa atin ng Espiritu Santo, kundi ang ating Panginoon. Siya ang tagapagbautismo. Hindi ng tao, ng propeta, ng apostol, kundi ng Espiritu Santo. Hindi tao ang magbabautismo sa atin sa bautismo ng Espiritu Santo, mga kapatid. Kaya nga, inaari na niya yan bautismo niya. Sa verse, okay, verse 5, basahin natin ulit, then i-refer natin yung tinutukoy dito ni Luke. Sabi dito sa verse 5, for John truly baptized with water, but ye shall be baptized with the Holy Ghost not many days hence. So, nagre-refer ito sa Luke 24:49. Ito mismo yung pangungusap ng ating Panginoon na malimit na rin natin itong basahin. Sabi dito sa verse 49, and behold, I send the promise of my Father upon you, but tarry ye in the city of Jerusalem until ye be endued with power from on high. So sabi ng ating Panginoon, ito ay pangako sa atin.
At ito ay nirequote ni Apostol Pedro sa Acts chapter 2 verse 38 to 40 nang merong mga magpabautismo. Sabi doon, repent and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the remission of your sin, and you shall receive the gift of the Holy Ghost. At sa mga sumunod na talata sa verse 39, for the promise is unto you and unto you and to your children and to all that are afar off, even as many as the Lord our God shall call. Pangako, regalo. Ang bautismo sa Espiritu Santo ay regalo na ibibigay ng Diyos sa atin at pangako na kanyang tutuparin. Pangakong regalo na ibibigay niya sa mga sasampalataya sa Kanya. Amen. Walang kabiguan sa Panginoon, mga mahal kong kapatid. Maraming pangako ang mundo. Maraming pwedeng ibigay sa atin ng sanglibutan. Pero lahat ng yan ay temporary lamang. Lahat ng bagay dito sa lupa na pwedeng ipangako at ibigay na regalo sa atin, mag-e-election na naman, maraming mga pangako ang mga politiko, marami sa atin ang makikinig para makapili tayo ng iboboto nating leader. Pero meron tayong nangungunang leader, sabi pa ng ating teacher kanina, Brother Wilson, ang founder at leader natin, ay walang iba ang ating Panginoong Jesucristo. Sabi ko, lilinawin ko daw, baka malito kayo, kung baka magkaiba yung founder sa yung leader, parehas lang po yun. Di ba? Habang nakikinig kay Brother Wilson, nakita ko yung kanyang PowerPoint, founder, the Lord Jesus Christ, leader, the Holy Spirit, hindi niya nilinaw. Baka Trinity tayo dito. Yeah. Ang ibig sabihin, in the form of the Holy Spirit, ang ating Panginoon, ang leader natin. Amen. Hindi man natin siya kasama physically, in glorified form, sapagkat siya nakaluklok sa kanyang trono, pero kasama natin siya. Kagaya lagi ng paglalarawan ko, ang ating Panginoon ay kagaya ng SUN. Ang SUN, mga mahal kong kapatid, napakalayo niyan. Milyon-milyon ang layo niyan sa atin. Pero nakikita natin. Pero hindi natin siya pwedeng mahawakan. Pero yung kanyang liwanag, yung kanyang kapangyarihan, yung kanyang presensya, kasama natin araw-araw. Tumatagos sa ating mga pagkataong pangloob. Nagbibigay ng warm, ng init, ng comfort sa atin, ng buhay. Ganyan ang ating Panginoong Jesus, the SON, the Son of God. Pero ang Son of God na ito ay hindi lamang nanatiling Son of God, sapagkat siya mismo ang kahayagan ng Diyos. Hallelujah. At naroon siya sa kanyang trono na nagmamasid sa atin. Kasama natin siya in the form of the Holy Spirit, sapagkat ang Espiritu ay walang limitasyon. Ang Espiritu ng ating Panginoon ay hindi kayang i-contain ng katawan. Parang araw na may mga gases, may mga element na yung liwanag niya hindi pwede i-contain sa lugar lamang na yon. At ang ating Panginoon ay more than the SUN. Hindi lamang ang buong universe. Alam nyo, yung nililiwanagan ng sun natin, maliit na bituin, yung earth lang. Yung moon. At may mga malalaking mga bituin na nililiwanagan din nila kanilang mga parte. At sabi ng pag-aaral, mas marami pang malalaking bituin kaysa sa araw. At ang buong universe, gaano kalaki, mga mahal kong kapatid. Ang tingin ng mga scientists, ang universe ay parang eternity na. Pero ang universe ay hindi ang eternity. Ang eternity ay walang space. Ang universe meron. Ang eternity, walang time. Di ba? Kaya ang ating Panginoon, siya ang liwanag sa eternal na kalagayan. Walang limitasyon ang kanyang liwanag. Walang limitasyon ang kanyang buhay. Ating palakpakan ng ating Panginoon, mga mahal kong kapatid. At kung mararanasan natin ang liwanag na yan, hallelujah, ang kapangyarihan ng liwanag na yan, sabi dito, He will be endued with power from on high. Kapag ang Espiritu ng ating Panginoon ay maranasan natin, tayo ay kanyang bautismuhan sa Espiritu Santo, then we will experience power from on high, mga kapatid. Look, balikan mo, Sir Marian. Luke chapter 24, verse 49. Yeah, thank you. So ito'y pangako, sabi ng Panginoon, I send the promise of my Father upon you, but tarry ye in the city of Jerusalem. At lagi ko nang binabanggit to sa inyo dati, mga mahal kong kapatid, walang mababautismuhan ng Espiritu Santo na wala sa pagtitipon ng Panginoon. Lahat ng nabautismuhan ng Espiritu sa Book of Acts, nasa pagtitipon, nasa pakikinig ng salita ng Diyos.
Hindi pwedeng nagliliwaliw ka, mga kapatid. Kaya kung nais natin itong maranasan at matiyak ang karanasang ito, hallelujah, kinakailangan nating makita ang ating sarili na nasa mga pagtitipon. Dahil dito tayo pinapakain at pinapainom ng Diyos ng kanyang salita. At sana nga maranasan natin to, all of us, mga kapatid. So tingnan natin the difference between the baptism of the Holy Ghost and baptism with the Holy Ghost. So nabanggit ko na rin naman kanina, so kunti lang napahapyaw para hindi tayo malito. Isulat nyo, maggagamitan ko sana kayo ng whiteboard, kaya lang wag na, makakabala pa ng oras. Kaya ako nag-PowerPoint kasi gusto ko sanang mag-whiteboard, pero okay lang, i-take note nyo na lang. The baptism of the Holy Ghost refer to a person. Place. Pag sinabing of, may kinalaman sa persona, sa tao, sa lugar, at anumang mga bagay na pinapatungkalan. Kaya sabi dito, the one who will baptize, it is the Lord Jesus. Sa Mark chapter 1, verse 8, nininaw sa atin dito ni John the Baptist, siya ang nagbautismo sa tubig sa pagsisisi. I indeed have baptized you with water, but he shall baptize you with the Holy Ghost. So ang magbabautismo sa atin sa Espiritu Santo ay walang iba ang ating Panginoong Jesucristo. Amen. Kaya pag sinabing baptism of the Holy Ghost, inaangkin niya na ang bautismong ito ay kanya. Pag sinabing baptism of the Holy Ghost, makapangyarihan yan, mga mahal kong kapatid. Hindi yan pwedeng baliin, sapagkat ang bautismo na yan ay bautismo ng ating Panginoon. Hindi bautismo ni Juan, hindi bautismo ng tao, kundi bautismo ng Diyos. At magkaiba po ang bautismo ng tao sa bautismo ng Diyos. Sabi ng propeta, ang bautismo na ginagawa natin sa tubig, sa pagsisisi, nagiging parte tayo ng fellowship. Binabautismohan tayo sa pangalan ng Panginoon sa tubig, sa pagsisisi. Binabautismohan sa kanyang pangalan, pero kapag binautismohan kanya sa Espiritu, inaangkin mo ang kanyang pangalan. Iba yung binautismuhan sa pangalan, sa ibinigay sa iyo ang pangalan. Pag nabautismuhan ka sa tubig, ang dadalhin mo, house of God. End-time message, overcomer, word bride assembly, elect bride assembly. Pero pag binautismuhan ka ng Espiritu, sa Espiritu Santo, sa salita, sa katawan ni Kristo, sa nobya ni Kristo, nagiging parte ka ng Panginoon. Nagiging pag-aari ka niya. Amen. Hallelujah. Yun ang kaibahan natin, mga mahal kong kapatid, sa mga so-called denomination. Sapagkat malinaw ang pagkaunawa natin sa bautismo ng Espiritu Santo sa pamamagitan ng mensahe. At salamat, meron tayong mensahe. Na dati nakikita natin medyo malabo pa, pero habang tumatagal at lumalao ng mga panahon, salamat ang Diyos ang patuloy na naghahayag. Nagbubukas sa atin. Then yung baptism with the Holy Ghost, i-take note na lang, the baptism with the Holy Ghost, it refers to object, materials. Kaya nga yung water, di ba? With water, with fire, with the Holy Spirit. Kaya pag sinabing with the Holy Spirit, even the prophet, pag binasa nyo kanyang mga quotes, mga mahal kong kapatid, hindi niya rini-refer yung persona. Pag with, baptized with the Holy Spirit, ni-refer ni Brother Branham na nabautismuhan ka sa salita. Nabautismuhan ka sa katawan ni Kristo. Nabautismuhan ka sa kapangyarihan ng salita. Pero kapag baptism of the Holy Ghost, at pag tinype nyo yan sa message sa the table, pag tinype nyo yung baptism of the Holy Ghost, 1,400 mahigit na sipi. At kapag yung baptized with the Holy Ghost, nasa 400 or 300 lang. Kaya magkaiba yan, mga kapatid. Pag tinype nyo yung baptism of the Holy Ghost, ang sabi ni Brother Branham, yan mismo yung persona ni Kristo. Diba? Siya yung magbabautismo. So I hope malinaw sa atin. Kasi tayo, minsan nagkakasalinsinan na
Baptism with the Holy Ghost, baptism of the Holy Ghost, at least kahit papaano, hindi man tayo magaling sa English, yung of at with, malaki po yung pagkakaiba. Sana po malinaw. Amen. Sa Tagalog, bautismo sa at bautismo ng. Bautismo ng Diyos, bautismo ng tao. Bautismo sa tubig, bautismo sa salita. Amen. I hope malinaw. So tayo magpapatuloy. Tinawag ni Brother Branham na ang bautismo sa Espiritu ay spiritual baptism, mga kapatid. Pakitype mo, Sir Mera, pakihanap spiritual baptism. Maraming lilitaw dyan, pero ibigay ko sa yung isa. Sa paksa niyang God's provided place of worship. Yeah, thank you. Simulan natin sa 186. Yeah. Yan. Sabi dito ng prophet, Now, what church are you in? Narito, saang iglesia kayo kabilang? Are you in a denomination? If you are, I will strictly tell you now, you are in Laodicea. So kapag tayo ay nasa denominasyon, ang dala natin ay pangalan ng mga iglesyang makalupa na nakarehistro sa sect, tayo ay nasa Laodicea pa. So nire-refer dito ni Brother Branham na mayroong isang bahagi na nakalabas na tayo sa Laodicea, sa spiritual na kalagayan. In natural, we are still in Laodicea. Sa ikapitong kapanahunan ng iglesia, pero sa spiritual, nakalabas na tayo. Yang tawag dyan ng prophet, the bride age. Amen. Di ba? Sabi dito, but if you are in Christ, you are now a new creature. Thank you for your testimony, Brother Noel. Binanggit niya yung 2 Corinthians 5:17. Kapag si Kristo ay nasa iyo na, tinanggap mo ang Panginoon, naranasan mong bautismo ng Espiritu Santo, bago ka nang nilalang. And you are in the church of the living God, with the manifestation of the very same things that He did in His day, will be coming back here in this day, doing the same thing that He said it would do. Then, that is the real church. You get into it by spiritual baptism, not by joining, not by some more, but by being baptized by the Holy Ghost and to His body. Amen. So dito naman, by. By. Ano ang mas malapit na salita sa by? Yung with o yung of? Brother Jeff? Yeah. Pag sinabing by, nagre-refer pa rin yan sa persona. Sa mag-perform, mga mahal kong kapatid. Kaya sabi dito, magiging party ka sa totoong iglesia ng Panginoon na hindi na parte ng Laodicean age sa pamamagitan ng bautismo ng Espiritu Santo. Nagiging parte ka ng katawan ni Kristo. At ang tawag dito ng propeta is spiritual baptism. Ibig sabihin, yung bautismo po sa tubig, kagaya ng pangaral natin nung Wednesday, merong mga natural na tao, ipinanganak na natural, at merong mga spiritual na tao na ipinanganak sa spirito. Kakaintindihan tayo? Kaiba yung kalagayan ng natural sa mga nasa spiritual. Kapag nabautismo ka lamang sa tubig, parte ka ng building na ito, ng fellowship na ito. Pero kapag nabautismuhan ka sa Espiritu Santo, nasa loob ka ng iglesyang hindi nakikita. Ang tawag dyan ay the temple of the living God. The church of the living God, mga kapatid. At hindi ito ang church ng Diyos. Ito ay building lang natin na ipinatayo natin. Pero ang building ng Diyos, ang templo ng Diyos, siya ang gumawa. Amen. So sana maging malinaw po yan sa atin. Ang tawag dyan ng prophet ay spiritual baptism. So kapag ang isang mananampalataya, kapag ang isang tao ay nabautismuhan na sa Espiritu Santo, nabautismuhan na ng Espiritu Santo, ang tinanggap niya ay si Kristo sa kanyang buhay. Magiging parte ng iyong buhay ang ating Panginoon. Hallelujah! Matatanggap mo ang Espiritu ng Panginoon
na kagaya ng ipinahayag sa Roma 8 na binasa natin sa pangaral natin noong Wednesday, na sino mang may Espiritu ni Kristo ay sa Diyos, pinapangunahan ng Diyos, pero ang walang Espiritu ni Kristo ay hindi sa Diyos. Sa Episo chapter 3, basahin natin ito, napaganda nito, Sir Mary Ann, verse 14 to 17. Ephesians 3, verse 14. Sabi na po Sir Pablo, "For this cause I bow my knees unto the Father of our Lord Jesus Christ." 15 hanggang 17 tayo. "Of whom the whole family in heaven and earth is named." So mayroong tinatawag na pagbibigay ng pangalan. That He would grant you according to the riches of His glory, to be strengthened with might by His Spirit in the inner man. That He, verse 17, that Christ may dwell in your hearts by faith, that ye being rooted and grounded in love. Sabi ni Pablo, nananalangin siya sa Ama ng ating Panginoong Jesucristo. Balikan mo yung verse 14. Sabi dito, si Pablo ay nananalangin. Dumudulog sa Diyos. At ano yung kanyang idinudulog? Verse 15. O referring sa Diyos Ama na nagbibigay ng pangalan sa lahat ng mga magiging parte niya. Verse 16. That He would grant you, na ipagkaloob nawa sa inyo ayon sa kayamanan ng kanyang kaluwalhatian, na kayo ay palakasin sa Espiritu sa pagkataong pangloob. Amen. Yung nagtataglay ng bagong pangalan. Yung tumanggap ng pangalan ni Kristo sa pamamagitan ng Espiritu, sila yung makakaranas ng kalakasan sa kanilang pagkataong pangloob. At ang sabi sa verse 17, na manahan nawa sa inyong puso si Kristo sa pamamagitan ng pananampalataya. By faith, upang kayo ay magsitibay, mga ugat, at magsitibay sa Kanya sa pag-ibig. Amen. Hallelujah. So, ang isang Kristiyanong nabautismuhan sa Espiritu Santo, nagtataglay ng bagong pangalan. Ang dala niya ay ang pangalan at buhay ni Kristo. Ang isang taong nabautismuhan sa Espiritu ay magpapasimulang lumago. Ang kanyang spiritual na pagkatao ay lalago. At ito yung tinats natin nung nakarang Wednesday, na paano nagiging espiritual ng isang tao. Magiging espiritual ka kapag ikaw ay naisilang sa Espiritu. Ang naisilang sa natural ay natural, natapwat ang naisilang sa Espiritu ay Espiritu. At hindi ko alam kung gaano sa atin karami dito ang mga espiritual ng mga tao. Gaya na nabanggit ko, merong 3 uri o 3 conditions. 1 is natural, like Adan, nang hindi pa nagkakasala. Pero nang magkasala, they became carnal. At majority ng mga tao, they are carnal. They are against God. Pero sa mga nakaranas at makakaranas ng bautismo ng Espiritu Santo, you will be a spiritual man. Amen. You will become a spiritual man na mayroong paglago sa inner man, sabi na Apostol Pablo. Tayo magpatuloy, mga kapatid. Maraming pwedeng maranasan ng isang tao. Makikita niya ito sa kanyang buhay along the way bilang isang mananampalataya na ang Espiritu ng Diyos ay meron itong epekto. Kung iisa-isahin natin, napakarami, bibilisan ko na lang, binanggit dito ni Apostol Pablo ang tinatawag na fruit of the spirits: love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Lahat ng yan ay magpapasimula mong maranasan. Ang bunga ng Espiritu, mararanasan mo, at kahit yung tinatawag na gifts of the Holy Spirit. Kasama doon yung speak in tongues, na
pinaniwalaan ng mga Pentecostal people na ang speak in tongues ang ebidensya ng bautismo sa Espiritu Santo. Pero mamaya, lilinawin ulit natin yan, mga kapatid. Pero pwedeng maranasan ng isang totoong Kristiyano na nabautismohan sa Espiritu Santo ang speak in tongues. Pero in a right way. At mamaya makikita natin yung right way ng speak in tongues na sinasabi ng Biblia. Pwede nating maranasan ang mga kaloob at magmamanifest din sa buhay ng isang mananampalataya na nabautismohan sa Espiritu Santo ang tinatawag na bunga ng Espiritu Santo. Ano nga yung bunga? Love. Kanina inawit natin yung about sa pag-ibig. Pero hindi naman to instant, mga kapatid, na mararanasan agad natin. Andyan yan. Habang tayo nagpapatuloy, yung spiritual nating pagkatao, yan ay magmamanifest ng bunga ng Espiritu Santo. Love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, and temperance. At sa pagbabasa ko sa mensahe, mga kapatid, alam nyo, napakalawak nito. Ilang beses na natin itong tinalakay sa iba't ibang anggulo, sa iba't ibang topic. Balikan nyo yung mga pangaral natin, marahil nakalimutan nyo na yung iba. Ang huling topic natin about dito ay nung last year pa, month of May. Binalikan ko yung mga preaching ko, yung note ko, yung huling pangaral ko na may kinalaman sa bautismo ng Espiritu Santo ay may pamagat na the new birth. At doon sa paglalatag natin, may mga quotation akong ginamit, ando sa PowerPoint ko, binigyan natin ng diin na ang new birth at baptism of the Holy Ghost ay magkaiba. Naalala niyo pa ba? Dahil napakaraming quotes na talagang binigyan ng diin ng prophet na ang new birth at baptism of the Holy Ghost ay magkaiba. At hindi ko nababasahin yan, mga kapatid. O siguro kahit isa lang, pagbigyan niyo ko. I-type mo, Sir Mary Ann, itong keyword na constitutes its birth. Para lang makita natin. At nakita ko na ngayon ng malinaw ang ibig sabihin ng propeta, mga kapatid. Well, 1957, 1959, 1962, may mga pangaral siya na tila ba, kung babasahin mo word for word at hindi mo makukuha yung thought niya, na ang new birth ay kaiba sa baptism of the Holy Ghost. Kay Pastor John, hindi ko alam yung stand niya dito. Pwede kami mag-sharing after nito. Nang talakayin ko to nung last year, kaya nga sabi ko sa inyo nung Wednesday, meron tayong adjustment na gagawin. Dahil nung time na yon talagang binibigyan natin ng diin, all of us, hindi pa natin nararanasan ang bautismo ng Espiritu Santo. At pumayag naman kayo. Kasi nga nakita natin na tila ba talaga, we are not yet baptized with the Holy Ghost. Kasi asan yung love? Asan yung peace? Asan yung mga bagay na to, yung bunga ng Espiritu? Asan yung gifts? Asan? Ang gugulo pa. Di ba? Sama pa ng mga ugali natin. Asan yung power? Sabi pa ng prophet, justification, sanctification, bago ka mabaptize ng Holy Ghost, bago ka ma-filled, kinakailangan yung buhay mo maging malinis. At kapag doon tayo nag-rely, talaga bang isipin natin, wala pa. At dinadrive natin to sa ibang anggulo na ang meron tayo ay ang salita. By faith, we receive the word, we receive the message. Then nasa atin na ang Panginoon, pero hindi pa yun ang baptism of the Holy Ghost. Pero ngayon, mga mahal kong kapatid, lilinawin natin, ang born-again experience, ang tinatawag na new birth at baptism with the Holy Ghost ay isa lang na karanasan. Tingnan natin. Dito, binanggit ng prophet yung new birth at gusto kong tingnan natin, 1963 na ito, ano yung thought niya about sa new birth. Paragraph 115, sabi dito, notice like this. When a baby is born, there is three things that constitutes its birth. The first thing, in normal birth, you adults, listen close now, the young children will never catch it. But let's see. The first thing in normal birth, in a normal birth, is water, then blood, then life. See, 116 hanggang 117 tayo. Now, that's the same thing that constitutes the new birth. Water,
blood, spirit. The elements that came from His body, the body of the Lord Jesus, is what makes His body. See, it come from His body, is the material that takes or to make His bride, because Adam had his bride taken from his body. Christ has His bride taken from the body. And when Christ died, there was three elements that came from His body: water, blood, spirit. Justification through believing. Ito yung lagi natin dinadaanan dati. By faith, we are justified. Pero sabi ng binasa natin kanina sa John chapter 7, by faith, by believing, we receive the Holy Ghost. We drink. Diba? The same Spirit. So, tingnan natin yung thought ng prophet dito. Sabi niya, there was three elements that came from His body: water, blood, spirit. Justification through believing, water. Sanctification through the blood. Then, the baptism of the Holy Spirit. So parang talagang proseso siya, mga kapatid. Yeah, that's a process. Justification, sanctification, baptism of the Holy Ghost. Water, blood, spirit. Pero pwede bang maging tao ang isang tao na dalawa lang? Pwede bang maging tao na mayroon ng taong lalabas sa tubig lang? Na may tubig tapos dugo? Di ba? Ibig sabihin, kung mayroong magkukulang dito na isa, wala pa ditong mga Kristiyano. Magiging Kristiyano lamang tayo kung naranasan natin yung tatlo: water, blood, and spirit. Di ba? Kaya ibig sabihin, mga mahal kong kapatid, yung sinasabi ng propeta sa taas na bahagi, kung babalikan natin, Sister Mary Ann, sa paragraph 15, sabi niya dito, but let's see, the first thing in a normal birth is water, then blood, then light. Sa bandang baba. But let's see, the first thing in a normal birth is water, then blood, then life. Sumubra ka. Yan. Oops, sumubra ka din. Itas mo. But let's see. Yan. Sabi diyan. So gusto kong i-parallel natin yan at itipo sa paragraph 116. Sabi dito, the first thing in a normal birth is water, then blood, then light. Tatlong elemento. Ibig sabihin, kinakailangan yung tatlong elemento na yan, maranasan. Di ba? Kinakailangan yan ay maranasan. Bagamat hindi sabay-sabay, pero kinakailangan lumabas ang tubig, lumabas ang dugo, and then the life. Para lumitaw ang isang tao. At ganyan sa natural. At ang sabi ng propeta, that's the same thing that constitutes the new birth. Ibig sabihin, ang new birth, isang salita na bumubuo sa tatlong karanasan. The new birth composed of three elements: justification, sanctification, and baptism of the Holy Ghost. Amen. Sabi kasi ng prophet, 1957, mababasa niyo yan. May nagtanong sa kanya, Brother Branham, ganito, ganyan. Sabi niya, no. The new birth is different from the Holy Ghost baptism. At kung doon lang tayo magre-rely, magkaiba nga. Para bang ang Holy Ghost baptism ay paparating pa lang sa dulo? At totoo naman na may paparating pa lang sa mga ilang kapatid natin na kung hindi pa ito nararanasan. Pero sa mga sumampalataya na sa Panginoon at lumalago at patuloy na pinapalago, naranasan na natin to. Amen. So, nililinaw lang natin, mga mahal kong kapatid. So, sabi ng prophet, that's the same thing that constitutes the new birth. Meron tayong tinatawag na the new birth. Pag sinabing new birth, composed ng tatlong karanasan: justification, sanctification, baptism of the Holy Ghost. Hindi pwedeng masabi ng isang tao na naranasan na niya ang new birth experience na hindi
hindi makasama yung tatlong sangkap. Pag sinabing new birth experience, bagong kapanganakan mo, ipinanganak ka na, ibig sabihin may taglay ka ng buhay, then naranasan mo ang tatlo. Hindi pwedeng sinasabi natin ipinanganak tayo na justified pa lang tayo. Pag sinabing anak ka na ng Diyos, you are justified, sanctified, and baptized with the Holy Ghost. Kaya lang, Kuya Ryan, bakit ganito pa rin yung ugali ko? Sa natural, ganyan pa rin ang ugali mo. Pero ang tinitingnan ng Diyos ngayon, yung spiritual mo ng pagkatao. Yung spiritual na nasa loob mo, yung inner man, yan yung baptized, yan yung sanctified, at yan yung baptized with the Holy Ghost. In natural, marami pa tayong pagkakamali. Kaya nga sabi ng Biblia, sabi ni John, ang may binhi ng Diyos, ang may taglay ng buhay ni Kristo, hindi na nagkakasala. O wag naman nating gamitin niya na rason para magkasala pa rin tayo ng magkasala. No. Kinakailangan nating patayin ang gawa ng laman. Kung lumalago tayo sa spiritual, hindi tayo mag-i-enjoy sa gawa ng laman at sa gawain ng mga natural na tao. Kagaya ng sinasabi ko, ang pagtatrabaho hindi masamang bagay. Ang pagtatrabaho ay gawain ng natural na tao. Pero habang nagtatrabaho ka at nang bababae, hindi yun pagiging natural na tao. Yun ay pagiging karnal na tao. Habang nagtatrabaho ka, nangungupit ka, nandaraya ka, yan ay gawain ng karnal na makasalanang tao. At marami sa atin dito, mga natural na tao. Masipag magtrabaho. Mabait na tatay. Mabait na nanay. Pero ibang bagay ang maging mabait na Kristiyano. Magiging mabait ka lamang na Kristiyano pag si Kristo ay nananahan sa iyo. Iba ang kabaitan ng isang natural na tao sa kabaitan ng isang Kristiyano. Ang isang mabait na Kristiyano nananaway. Si Kristo mabait. Nang pumunta sa templo, pinagsisira niya ang mga lamesa ng mga Pariseo. Mabait ba yun? Mabait yun na Kristiyano. Pinakamabait sa lahat ng mabait. Ang mabait na Kristiyano nagagalit. Nananaway. Tama ba? Yung mabait kasi sa atin sa labas, yung ganyan, ganito. Well, maraming mabait na mapapahamak, sabi ng propeta. Because they are only kind in natural. Pero ibang bagay ang pagiging mabait na Kristiyano. Pagiging mabuting Kristiyano. Amen. Ang kabaitan na yon ay hindi mo na kabaitan kahit hindi mo na pagmamapuri. Ang kabaitan na yon ay nagiging mabait ka dahil sa likas na kapangyarihan ng Espiritu ni Kristong nananahan sa iyo. Amen. Hallelujah. So I hope nakita niyo yung thought ng prophet, bakit sinasabi niyang magkaiba ang new birth sa born again? Bakit iba ang new birth sa baptism of the Holy Ghost? Kasi yung baptism of the Holy Ghost pala ay parte lamang ng new birth. Yes. Ang new birth ay composed ng tatlo. Sabi niya, di ba? That's the new birth that constitutes, sabi niyan, that's the same thing that constitutes the new birth. Water, blood, spirit. At ano nga yan? Sabi niya sa bandang dulo, justification by water, sanctification by blood, and baptism of the Holy Spirit. So ang tanong, ang new birth ba at bautismo sa Espiritu ay magkaiba? Yes, magkaiba. Pero parehas na karanasan. Then ang bautismo ng Espiritu Santo ay parte ng karanasan ng new birth. Amen. Hallelujah. So I hope malinaw sa atin kasi dati, nung May 2024, tinalakay natin, binigyan natin ng diin magkaiba ang baptism of the Holy Ghost sa new birth. Pero ngayon mga mahal kong kapatid, magkaiba sa pagpapaliwanag. Kasi ang new birth, kompleto yung tatlo. Ando yung tatlong elemento. At ang born again, ang baptism of the Holy Ghost ay isa lamang na parte o elemento daw sa tinatawag na new birth. So nakita natin yung thought ng prophet. Kasi mamaya, babasahin na natin yung ilang mga pangungusap niya na ang new birth at ang baptism with the Holy Ghost ay talagang parehas at iisa. So baka kasi maalala nyo yung preaching ni Brother Ryan nung nakarang taon, Kuya Ryan, bakit di ba sabi mo dati magkaiba? Kaya sabi ko, nag-a-adjust tayo ngayon. Salamat sa biyaya ng Panginoon. Amen. Hallelujah. So tayo magbabasa ng ilang mga quotes, mga kapatid. May tatlo tayong punto na pag-aaralan ngayon. Una,
what is the baptism of the Holy Ghost according to the message. Then pangalawa, the evidence of the baptism with the Holy Ghost. Then ang pangatlo, the purpose of the baptism with the Holy Ghost. Andiyan pa ba kayo? Di ba, nagbasa ng mga scripture at nagbasa tayo ng ilang message ng prophet, pero ngayon, pupuntuhin na natin yung pinakapaksa natin. At meron tayong 3 points sa umagang ito. Una, what is the baptism with the Holy Ghost according to the message? Quote number 1. The evidence is hearing what the Spirit says. Simulan natin sa it doesn't say, Sir Mary Ann. Yeah, taas mo ng konti. Taas mo ng konti. It doesn't say. Okay, sige, baba natin. Simulan natin sa now you can begin. Yeah, sabi dyan ng prophet, now you can begin to see why tongues is not the evidence of being baptized with the Holy Ghost. Sa unahang bahagi kasi, binigyang diin ng prophet yung mga manifestations. Kaya sabi niya, now you can begin to see. Ngayon, makikita nyo na ngayon na kung bakit ang pagsasalita ng wika ay hindi ang ebidensya ng pagiging bautismado sa Espiritu Santo. Sabi diyan, it doesn't say in any age that he that hath a tongue, let him say what the Spirit is saying. That puts tongues, interpretation thereof, and prophesy, etc., aside as an evidence. Ito pala hindi ebidensya. Pwede ang isang tao mag-speak in tongues at mag-interpret in a right way. Hindi lahat mag-speak in tongues. At mapanlin lang ang kaaway. Kagaya ng nabanggit ni Brother Wilson kanina, tuso ang kaaway. Baka hindi natin namamalayan ang mga iglesia sa panahon natin napasok na ng ganitong spirito. At alam natin ang ganitong karanasan, mga kapatid. Kaya magiging maingat tayo sa pagtatalakay dito. Hindi natin ipinagbabawal ang pagsasalita ng wika. Pero ang pagsasalita ng wika na sinasabi ng Biblia ay kakaiba sa pagsasalita ng wika na naiprograma at naipunla ng mga simbahan sa ating panahon. At yan ang nilinaw sa atin ng propeta. Sabi dito, the evidence is hearing. Kinapital lahat eh. Sabi ko nga sa inyo, kapag nagbasa ako ng quote, hindi ko yan ini-edit. Kung ano yung nakikita nyo na yan mismo. Diba? The evidence is hearing what the Spirit says. The Spirit is talking, yes, the Spirit is teaching. Paano mo malalaman ngayon, mapapatunayan, na bautismado ka na ng Espiritu Santo? Kapag meron ka nang napapakinggan. Amen! Kapag meron nang nagtuturo sa iyo, at meron kang nauunawaan, isa yan sa ebidensya. The evidence is hearing what the Spirit says. Hearing what the Spirit says. That's relationship between the speaker and the hearer. Hindi pwedeng sabihin mo na hearer ka, na meron kang napapakinggan na walang nagsasalita. It is between the speaker, the teacher, and the hearer. Kaya mga mahal kong kapatid, kayo ang nakakaalam kung meron bang nangungusap sa inyong pagkataong pangloob. At kung merong nagpapaunawa at tumutulong sa inyo na maunawaan ang napapakinggan nyo ngayon, kahit pa paano magbubost ito ng confidence sa inyo, yes, bautismado na nga talaga ako ng Espiritu Santo. Kasi merong nangungusap. Brother Noel, may nangungusap sa akin. Merong nag-uutos sa akin na gawin ito. Amen. Hallelujah. So, hindi ko nababasahin ng lahat, mga kapatid. Ako, napakahaba na yan. Itong unang quote natin, napakahaba na yan. Italo na lang natin, Sir Mary Ann, sa I know it is a great temptation. I-ano mo? I-ganyan mo? I-browse mo? Pataas? I know, sige. O, diyan pa rin. I-angat mo lang. Another paragraph. I know, sige pa. Mahaba yan eh. Sige pa. Sumubra ka na siguro. Hanapin natin to. I know it is a great temptation.
Andyan lang yan, sa parting baba. Palakihin mo ulit. Hindi, doon ka lang, huwag ka nang umalis. Kasi andyan lang yan. Ibalik mo lang doon sa ano natin. Yeah, sabi dito, I know it is a great temptation to refer back to the day of Pentecost and also to the day when the Holy Ghost fell in the house of Cornelius. And then set those two identical experiences as the evidence of the baptism with the Holy Ghost. So sabi ng prophet, nakaka-tempt. At ito yung pinagbasihan din ng mga denomination. Na ang ebidensya ng bautismo sa Espiritu Santo ay pagsasalita ng wika sapagkat ito daw ang nangyari sa Book of Acts. Sa Day of Pentecost at sa Acts chapter 10 sa panahon ni Cornelio. Na sila'y nagsalita ng wika. Sabi niya, nakaka-tempt naman kasi talaga na yun ang i-refer natin. Bakit sa panahon ni Cornelio, they speak in tongues? Bakit sa Acts chapter 2? When the apostles filled with the Holy Ghost, they begin to speak in tongues. Sabi nila, ganun pala dapat. Yun ang ebidensya. Sabi ng prophet, nakaka-tempt na balikan ito at ito ang gamitin. Pero tingnan niyo mga kapatid. But, on each occasion, the tongues were understood by the listeners. Yung tongues daw na nangyari sa Acts chapter 2 at sa Acts chapter 10, naiintindihan ng mga tao. Hindi kailangan ng interpretation. Di ba sabi ko sa inyo, ilang lingwahe yung nandun? Ilang katutubo yung mga taong nandun sa panahon ng Acts chapter 2? 14 tribes. O sabi natin, 14 kinds of people yung nandun. May mga Egyptian, di ba, galing sa mga hintil na bansa. Pumaroon sila sapagkat kapistahan sa templo. At ang mga alagad ay nagsalita ng 14 na magkakaibang lingwahe na ang mga taong nasa palibot, sa bawat banyagang kinaroon, bawat lugar na kanilang kinaroonan, naiintindihan. At yan ang sinasabi ng propeta na yan ang speak in tongues na nangyari doon. Sabi niya, this is a far cry from the modern Babel of confusion of Pentecostal meetings. So sabi ng propeta, ito'y napakalayo sa makabagong Babel ng kaguluhan na nangyayari sa mga Pentecostal na mga pagtitipon. At kahit sa end time message, napasok yan mga kapatid. At isa yan sa tinutulan natin sa church na ito. At binago, inayos sa tulong ng Panginoon. And if this were not enough to persuade us to live up such reasoning, what we will do when we are confronted with the fact that people who have never spoken in tongues have some of the other 8 manifestations. Talon ulit tayo, mahaba pa rin to. Dito na lang tayo sa now before we leave. Now before we leave. Yan yung conclusion ng prophet. Now before we leave this subject, I want to make myself very clear on what the baptism with the Holy Ghost is according to the Word. It is not according to me, and it is not according to you. It has to be according to thus says the Lord, or we are falsely led. Amen. Habang itinuturo niya ito, lininaw ng propeta na ito ay thus says the Lord. At ano yung thus says the Lord, mga kapatid? Sa unang ebidensya natin, the evidence is hearing what the Spirit says. Not you that speak in tongues. It is He. Ito'y siya na nagsasalita na pinapakinggan mo. Pwedeng ang lahat magsalita ng wika. Sabi ng prophet, nakapunta siya sa Africa, sa lugar ng may mga nagtatangs, pero umiinom ng dugo ng tao, sumasayaw sa apoy, sumasayaw sa mga panggatong na naglalagablab, sinusugatan ng kanilang mga sarili, they spoke in tongues. Pero ibang bagay kapag ang Espiritu ang nagsasalita. Ang ebidensya na una, siya ang nagsasalita, hindi ikaw. Amen. Okay, second evidence. Quote number 2. A man that stays right with the Word. A man that stays right with the Word. A man that stays right with the Word. Simulan natin. Yan na ba sa Mary Ann? Yeah.
Simulan natin sa the fruit of the Spirit is the evidence. Taas mo. Taas mo muna. Sige, taas mo. Sige pa. Sige pa. Sige pa nga. Okay, ibalik mo. 245, 245, then 246. Teka, 246, dandahanin mo nga. The fruit of the Spirit is evidence. Bakit wala? Pakihanap na tayo magsisimula. 245 nga, tingnan natin, 245. The fruit of the Spirit is the evidence. Baka nasa gitna kasi. Sige, baba mo. 244, tingnan natin. Another, 243. Pakidahan-dahan lang. Yeah! 243. Tas mo ng konti. Kasi dapat sakto yung... itas mo ng konti na. Yan. Nagtatanong si Brother Banang about pa ulit sa speaking tongues. Sabi ng prophet, I believe in speaking tongues, but I don't take it to be the only evidence of the Holy Spirit. No, sir. The fruit of the Spirit is the evidence. Can you agree sa prophet? Alin yon? Love, peace, joy, long-suffering, etc. The fruit of the Spirit is the evidence. May kinalaman sa karakter ng tao. Pag sinabing fruit of the Spirit, may kinalaman yan sa ugali mo. May kinalaman sa gawain mo. Sa pagpapatuloy, ibaba na natin sa 246, at dito natin kukunin yung, ano ba yung gawain ng isang totoong bautismado na ng Espiritu Santo. Sabi diyan, the fruit of the Spirit is, Jesus said, by the fruits, not tongues or emotions, but by their fruit you shall know them. See? So that is the fruit of the Spirit. It's God unfolding Himself in humility, sweetness, and every day the same. That's the character, the fruit of the Spirit. It's something about it. Meron daw dito. Sa fruit of the Spirit na ito, sa pag-unfold na ito ng Panginoon, ng Kanyang Spirito, sa ugali, sa karakter ng isang mananampalataya, merong nakapaloob dito. It's something about it. At ano yon? A man that stays right with the Word. Every time that he sees the Word, he punctuates it with an amen. No matter what the other people say, he believes it. You see? All right. See. Ano yung second evidence natin? Isang tao nananatiling tama sa salita. No matter what. Ibig sabihin, may paninindigan sa salita. Amen. Una, ang Diyos ay nagsasalita, pinapakinggan mo. Pangalawa, isang mananampalataya na nabago na, binabago ang ugali, nagkakaroon na ng karakter ni Kristo, nagkakaroon ng pagkaunawa at pagkakilala ng higit sa Panginoon, at nagkakaroon siya ng paninindigan. At mananatili siyang nakatayo sa salita ng Diyos. Mananatili siyang, mananatili siyang tama sa salita ng Diyos. Kahit ano pang sabihin ng mga tao. Second evidence, mga mahal kapatid. Marami pong nag-speak in tongues. Nag-i-prophet, nagpapagaling, gumagawa ng himala na hindi nananatili sa salita. Alam natin yung sabi ng Panginoon sa Matthew 7. Sabi ng mga tao, Lord, 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 nagpagaling kami sa pangalan mo. Gumawa kami ng mga himala, nangaral kami sa pangalan mo, ganito, ganyan. Pero sabi ng Panginoon, hindi ko kayo nakikilala. Magsilayo kayo sa akin, mga manggagawa ng katampalasanan. Hindi sila nanatili sa salita. Ano sabi doon ng Panginoon? Ang totoong nakikinig at tumutupad, nananatili sa salita. Di ba? Yung parang sabi doon, nagtayo ng bahay, na ang kanyang bahay ay itinayo sa bato. Sa pundasyon ng kapahayagan. Amen.
Hallelujah. Evidence number 3. Receiving the word for the day which you live. Ito na yung malimit marinig natin sa mga message. Simulan natin sa the evidence. The evidence of receiving the Holy Ghost today, sa ating panahon, is just the same as it was back in the day of our Lord. It is receiving the word of truths for the day in which you live. Amen. Alin yung tinutukoy dyan na mensahe ng katotohanan sa ating panahon na kinabubuhayan? Yan yung message of the hour. Amen. Yan yung end-time message na tinatawag na mensaheng ipinadala ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng propeta. Kaya kapag natanggap natin ang mensahe, mga mahal kong kapatid, ang katotohanan, then ebidensya yan. You are baptized with the Holy Ghost. At sa mga pangaral natin, ano ba yung mensahe na yan? Yung 1,100 booklets ba? No. Ang mensahe, walang iba, si Kristo. Di ba? Yung salita, ang binuksang salita sa ating panahon. The deep things of God, the hidden things of God, the mysteries that unveiled to us. Kagaya ng mga binanggit kanina, ang daming mga lihim na nakatago, pero nang dumating ang propeta, mga mahal kong kapatid, inilantad ng Diyos sa atin. Even the 7 seals, yung aklat na nasasarhan, tinanggal ang selyo, at kung ano yung nilalaman ng aklat, ipinahayag sa atin. At kapag yan ay natanggap natin, hallelujah, natanggap natin ang mensahe sa ating panahon, natanggap si Kristo na gumagawa sa ating panahon, then sabi dito, that's the evidence of the Holy Ghost baptism. Tinanggap nyo na ba ng buong buo ang mensahe? Sabi ng propeta, kapag nakakakita siya ng isang isang lalaking nakashort, ang tingin niya ay nakabrief lang yan, nakahubad. Kaya walang end-time message believer na baptized ng Holy Ghost na brother na nag-shoe short pa rin. It's hard to say, it can hurt your feeling, but that's the message of the hour. You, woman, don't cut your hair like the world. Dress properly, di ba? Ang dami. Hindi binigyan ng karapatan ang mga babaeng mangaral, magturo, sapagkat yan ang sinasabi ng mensahe. Binigyan ko ilang diin kasi nung isang araw may nadaanan akong brother. Hindi niya ako nakita. Andun sa kalsada. Malapit sa sentro, naka-short lang. It's okay pa na makita kita sa bahay mo na naka-short, na nasa loob, o in emergency, naka-short ka andun sa labas, pero yung normal mong gawain na ginagawa sa labas at naka-short ka, it grieves my heart. Dahil hindi yan ang sinasabi ng mensahe. Pero nauunawaan natin ang kanyang mga kapatid. Dahil may kinalaman ng pagtuturo sa umagang ito, yung pagtuturo natin ng Miyerkules, na meron tayong mga kapatid dito na marahil ay natural pa. Hindi pa espiritual, o kung espiritual man, ay hindi pa malago. Kaya kapag ang isang Kristiyano ay bautismado na ng Espiritu Santo at pinapalaguna at malaguna, nagpapasimula niyang malaman kung ano yung tama at mabuti. Alam na niya kung ano yung dapat niyang gawin, mga kapatid. Amen. Diba? Sabi riyan, mananatili ka sa salita, ano man ang sabihin ng mga tao, sabihin man nilang, kakaiba ang taong to. Ang init-init laging nakapadyama. Agkugad nga yan, kurikong. Brother Naldo, napakapalad mo, narinig niyo po agad ito bagong baptize kayo. When Brother Nardo was baptized, he is wearing short. He was wearing a short. At salamat na lang, pinahiram siya ni Brother Jeff. Brother Naldo, it's about time. Yung short nyo, pang ilalim nyo na lang yan. Sabi ng prophet, short is like a brief. Underwear. Underwear ang term niyang ginamit. Hindi ko alam kanila, Pastor John, kung ano yung doktrina nila dyan. Pero, ang sabi ng message, ang tingin ni Brother Branham sa short, that's underwear. Pang ilalim lamang nakasuotan. Sana po, huwag kayong magalit kay Brother Ryan.
questionin niyo ang propeta, bahala kayo. Pero ang isang bautismadong Kristiyano, iba naman kasing tingnan ng isang taong nakaganyan kahit hindi linggo. Ang ganda mong tingnan na nakapantalon. Pero pag Lunes, para kang isang veteranong manlalaro ng basketball. Naka-jersey. Di ba? So itinatama lang natin, mga mahal kong kapatid. At lalo na, kung makikita ka dyan sa labas, Brother Dante, na naka-boxer. Si Brother Dante, nung mga panahong nakadaan, taglalakad sa crossing, naka-boxer. Sarap mong i-box out eh. So don't do it again. Amen. Kung ikaw ay pinapalago ng anak ng Diyos na nabautismohan sa Espiritu ni Kristo, nauunawaan mo ito ngayon. At kung gusto mo itong maunawaan, itong sinasabi na Brother Ryan, na malabo pa sa'yo, kumain ka ng kumain ng salita, sapagkat ang salita ang magpapalago sa'yo. At isang araw, may iintindihan mo yung sinasabi ko. Amen. Huwag kayong magagalit kung ito ay inyong napapakinggan. So ang pangatlong ebidensya ay pananatili sa salita, sa mensaheng ating napakinggan sa ating panahon. Ibig sabihin, that's the message of the prophet. Ikaapat na ebidensya. So last night to, marami, pero kumuha lang ako ng ilang mga mahalagang bahagi na sinabi ng message, mga kapatid. Idugsong lang natin ito sa pangatlo. Actually, part ito ng pangatlo. Exactly with the word in the promise. Thank you, Sir Mary Ann. Naibigay ko na kasi sa kanya yung mga keyword natin para dire-diretso tayo. 153, paragraph 153. Yeah. But it's a reality to a man or woman, boy or girl, who really is a genuine Christian. When God made a promise of the baptism of the Holy Ghost and you receive it, there is something that settles within you. Kapag ang isang babae o lalaki na totoong Kristiyano, na naranasan ang pangakong ito ng bautismo ng Espiritu Santo at kanyang natanggap, merong nangyayari sa kanyang pagkataong pangloob. May inaayos, may naayos. Amen. Merong nasisitel. Nagkakaroon ng, sabihin natin, ng kaunawaan, ng pagkakilala sa kung ano ang kalooban ng Diyos. Sabi diyan, there is something that settles within you, that there is nothing takes its place when a man ever meets God, not in some emotional workup, some enthusiasm, or some religious doctrine, some catechism or creed or dogma that he has accepted for a comfort for himself. But when he really comes to the place like Moses did, on the backside of the desert, walk up face to face with the Almighty God, and you see the voice speaking to you. Kaya sabi ko nga, related ito sa mga naunang nabasa natin. Sabi diyan, exactly with the word and the promise of the hour, there is something it does to you. Sabi diyan, kung narinig mo na ang tinig ng Diyos na nangungusap sa iyo at narinig ang eksaktong salita ng kapanahunan na pinangako sa ating Panginoon, sa ating panahon, then meron itong ginagawa sa buhay mo. It does something to you. Kaya kapag totoong tinanggap natin ang mensahe, ang salita ng Diyos sa ating panahon, na ebidensya ng baptism ng Holy Ghost, sabi niyan, merong nangyayari, may nasisitel, may nagaganap sa pagkatao mong pangloob. Then nasabi dito, hindi ka mahihiya sa bagay na ito. You are not ashamed of it. Hindi daw natin ikakahiya na tayo ay mayroong mensahe sa panahon. Amen. We have the message of the hour, mga kapatid. The word in the promise of the hour. Ano ba yung pangako sa atin? Di ba? Ang pangako sa ating panahon, merong propeta at merong mensahe. Malakay chapter 4, verse 5 to 6. Di ba? Merong Elias na isusugo. That's a promise.
Laging nire-refer ni Brother Branham ang Malakay chapter 4 na pangako sa ating panahon. Pangakong mensahe na magre-restore sa atin. Amen. Luke 17:30, the Son of Man, pangako na muling paggawa ng Panginoon sa ating kapanahunan. Amen. At nakita natin ito, mga mahal kong kapatid, at kinakailangan daw natin itong tanggapin ng buong buo. At kung totoo natin itong tinanggap, sabi ng propeta, kung totoong naranasan mo ang genuine Holy Spirit baptism, there's something settles you, there is something happening in you, then maninindigan ka sa mensahe. Hindi mo ikahihiya na sabihin na ikaw ay merong mensaheng tangan. You have the message. Amen. At isa sa paraan para ipakitang hindi ka nahiya sa mensahe, hindi ka nagda-doubt sa mensahe, ipinamumuhay mo ang mensahe. Sinusunod mo ang mensahe. Hindi ka nagre-reasoning, hindi ka nangangatwiran. Anumang sinabi ng Diyos sa pamamagitan ng propeta sa ating panahon, kagaya ng sinasabi ngayon ng ating inaaral, you will punctuate every word of God with Amen. Amen. Lagi mong sasabihin sa salita ng Diyos, masakit man itong pakinggan, you will say Amen to that. Mas delikado, mga mahal kong kapatid, habang kayo nakikinig, nagre-reasoning kayo. Baka mayroon ditong mga pusong pinagmamatigas, wag nawang mangyari. Kung masakit man itong mapakinggan, mas magandang ibaba natin ang ating sarili na sinasabi, Lord, Amen. Amen, Panginoong Diyos. Painaldo, sana amin kayo. Sinabing ang isang Kristiyano, ang short ay kagaya ng kasuotang pang-ilalim ng lalaki. That's the message of the hour. At pwede mong sabihin, parang wala nang problema pag nakashort ako Paano po yung mga shorts ko nagagandahan? Original pa. Paano kung yung short mo maong? Magiging pang-ilalim ba yan, Brother Ryan? Itapon mo na yan. Sige, nasa iyo yan kung gusto mong gawing brief yung maong mong short. Di ba? Nakamaong ka na ng pantalon, nakamaong ka pa ng short. My goodness. Common sense na lang ang kailangan diyan. Itapon mo na yan. O sino dito ang meron pang mga Levi's na short? Huwag niyong ibigay. Alam niyo nang mali, ibibigay niyo pa. Di mali rin yung gagawin nila. Di ba dapat nga sabihin mo, sabi ng mensahe, nakabrief ka lang. Hindi naman ganon. Di ka nila maintindihan. Be wise, di ba? Preach the word with wisdom and understanding. Kasi ang hanap mo niyan, gulo. Kung lahat ng makakasalubong mo, sasabihan mo ng according to the message, kailangan with understanding and revelation. Bago mo yan ipangaral at sabihin sa iba, ipamuhay mo muna. Amen. Gawin mo muna. So, mamadali tayo sapagkat ang oras ay hindi magpapahintulot, mga kapatid. Pangalawang punto tayo, second point. The purpose of the, nasa pangalawa na pala tayo. Yeah. Akala ko nagtatalakay tayo ng evidence. Pangatlo na pala tayong point. So, matatapos natin. Tungo tayo sa ikatlong point natin. The purpose of the baptism with the Holy Ghost. Well, napakarami. Kagaya na nabanggit ko sa inyo kanina, napakarami. Kapag ang Espiritu Santo ay nanahan na sa atin, it will lead us. Sabi ng Roma, papangunahan tayo. Tuturuan tayo. I-comfort tayo. Tutulungan tayo sa lahat. Kapag tayo ay nananalangin, hindi natin alam ang ating ipapanalangin, ang Espiritong nasa atin ay tutulungan tayong umusal ng tamang panalangin. Ang dami. Pero, ibabasahin ko ay ilang mga bahagi lamang ng sinabi ng propeta na in general ay makita natin yung pinaka-purpose ng baptism with the Holy Ghost. Quote number 1, to make us a believer. To make a believer. Yeah. Simulan natin sa 192, Sir Mary Ann. Taas mo. Yeah. Ito ay bahagi ng kanyang panalangin sa pagtatapos ng kanyang paksa. Tinalakay ni Brother Branham yung paksang The Voice of the Sign, 1964.
Ito yung kanyang konklusyon sa kanyang panalangin, climax. Sabi niya, may they not only be baptized with water, which is only an outward sign that something inside has happened. The Bible said, there is one faith, one Lord, one baptism, and that baptism is a spiritual baptism. The body being washed, it's just only an illustration. So yung bautismo pala natin sa tubig na hugasan ay isang halimbawa lamang. Isang tipo, isang larawan, isang anino ng masigit na bagay. Or to give a sign that something inside has happened. But it's that soul that's got to be baptized with the Holy Ghost. That's the eternal coming into the human nature and changing it around to make it a believer. I pray that they will receive the Holy Spirit. Amen. Can we say amen? Panalangin yun ng prophet. I pray that they will receive the Holy Spirit. Amen. Sabi niya, hindi lamang nawa sila mabautismuhan sa tubig, na isang anino lamang, isang tanda na merong mangyayari sa pagkataong pangloob ng isang tao. Sapagkat ang binabautismuhan pala ng bautismo sa Espiritu Santo ay ang ating kaluluwa. Amen. Yung bautismo sa tubig, ang inilulublob ay ang ating pisikal na katawan sa tubig. Pero ang bautismo sa Espiritu Santo, ang kaluluwa natin, ang inilulublob sa tubig na dalisay na salita ng Diyos. Kaya nga sabi ng prophet, ito'y illustration lamang. Ang bautismo sa Espiritu Santo ay kagaya ng bautismo sa tubig sa paglalarawan. Baptism with water, then baptism with water in the Word. Ibig sabihin, ang isang taong nakaranas at makakaranas ng bautismo sa Espiritu Santo, ang nais ng Panginoong Diyos ay maging totoo kang mananampalataya. At ano yung totoong mananampalataya? Hindi yung natural, hindi yung karnal, kundi yung espiritual na mananampalataya. Walk in the Spirit. Live in the Spirit. At ang nabubuhay sa Espiritu ay nakikipaglaban yan sa gawa ng laman. Kaya ang nabubuhay sa Espiritu na taglay ang Espiritu ni Kristo, bagamat totoo may mga nagagawa pa tayong pagkakamali, may mga kakulangan pa tayo, natitisod pa, natitimpa, nagagalit pa, naiinis pa kung minsan, pero meron nang nakikipaglaban. Amen! Meron nang nagtatagumpay sa isang Kristiyanong nabautismuhan sa Espiritu ni Kristo. Araw-araw merong pagtatagumpay. Amen. Yan ang kaibahan ng isang natural na tao sa isang espiritual na tao na tinatalakay natin noong Wednesday at itutuloy natin to sa Wednesday, mga mahal kong kapatid. So sabi ng propeta, para gawin kang isang mananampalataya, a true believer, spiritual people. Next quote. Yeah. Next quote, sabi dito, it will satisfy every fiber and longing in the human soul. Paragraph 141. Bakit natin papalitan ang bautismo ng Espiritu Santo? Bakit hindi natin gugustuhin niya? Sabi ng prophet, and why would we want to take a substitute when there is a genuine baptism of the Holy Ghost that satisfies every fiber and longing in the human soul? Amen. Bakit daw natin gugustuhin na palitan ang karanasan ng bautismo sa Espiritu Santo? Pangako yan. Regalo yan ng Diyos sa atin. At ang sanglibutan, maraming ino-offer. Maraming gustong ibigay sa inyo para kayo'y mag-enjoy, para kayo maging masaya. Sa mga nag-aaral, maraming pwedeng ibigay sa inyo ang kaaway. Ang mundong ito, para masatisfy kayo at hindi nyo nagugustuhin, hindi nyo nananasain, hindi nyo napapahalagahan ang pinaka-importanting bagay na nais ng Diyos na iparanas sa inyo. Ang kanyang pangako. Ang pangakong pananahanan sa inyo. At kapag siya ay nanahan sa inyo, alam niya ang lahat ng inyong pangangailangan.
Hindi bingi ang Diyos, hindi bulag ang Diyos para hindi makita ang ating kalagayan. Mga kapatid, takot lang kasi kung minsan na naghahari sa ating puso. Kaya pinaalala sa atin ni Pablo, so binasa nating verses ng mga nakaraan. Hindi ang espiritu ng mundo ang tinanggap natin. Hindi espiritu ng pagkatakot at pag-aalinlangan ang tinanggap natin. Ang tinanggap natin ay ang espiritu ng Diyos. Amen. Ipinapaalala yan sa atin kung ano ang meron sa isang Kristiyano. Wag na wag kayong papayag na madaya at patuloy na dayain ng kaaway na yung tinanggap nating Espiritu Santo. If you truly believe, kung naranasan mo na ang lahat ng mga inisa-isa natin kanina, then you are already baptized with the Holy Ghost. You have it. Pero hindi papayag ang kaaway na paniwalaan mo yan. Kagaya na sinabi kanina nung unang tumayo, kung makikilala lamang sana natin kung sino tayo at kung ano tayo. Kung magkakaroon lamang tayo ng kapahayagan kung sino tayo. Amen. Nasabi doon, walang magagawa ang kaaway. Yes. The enemy can't do nothing. Kapag ang isang Kristiyano ay nabubuhay sa kapahayagan, na nakikilala niya at napag-uunawa niya ang kalooban ng Diyos sa kanyang sarili at tinatanganan niya na siya ay bago ng nilalang. Brother Noel, bago ka ng nilalang. Well, pag tumingin tayo sa natural, sabi ni Brother Noel, ipag-pray niyo ako. Well, meron kasing bahagi yung natural, yung carnality pa, yung nature, na nasa atin, yung tinatawag na sticky nature, na gugustuhin pa rin yan, yung mga bagay ng sanglibutan, andyan pa rin yan, na kinakailangang tuluyang mamatay, amen. Na kinakailangang mawala, na kinakailangang pagtagumpayan natin, yes. Diba? Pero meron ka na ring espiritu na nasa iyo. Nasabi ni John, mga mahal kong kapatid, greater is He that is in you than that is in the world. Believe it. Sabi pa ni Brother Barry, Pastor Barry ng Calgary, Canada, you have it. The bride have it. Kaya nyo bang sampalatayanan yan ngayon? Have you been baptized? Have you been baptized into the body? Baptized with the Holy Ghost. There is one. Diba? May kanta tayong ganyan. Kantayin nga natin yan mamaya. Nagtatanong yung awit, have you been baptized into the body? Part ka na ba ng katawan ni Kristo? Kung naranasan mo ang mga bagay na napakinggan natin sa umagang ito, umuwi kang nagre-rejoice. Praise the Lord. Pero kung nakita mong sarili mong hindi pa umaayon, humibik ka sa Diyos. Pray. Sabi ng propeta, pray and pray until you have it. Pero isang panahon na nangaral si Brother Branham at sa closing prayer, sabi niya, hindi tayo titigil sa panalangin hanggat hindi nyo ito nararanasan. Gaano kahalaga sa atin ang bautismo sa Espiritu Santo, mga kapatid? Ang dami pang quotation pero hindi ko na po babasahin. Sabi ng prophet, ang purpose pa ng baptism with the Holy Ghost is to make us ready for the rapture. Siguro isang quote na lang, tapos tayo magtatapos, 7 minutes na lang. Ito na lang, Sir Mary Ann. Pili na lang ako ng isa. Perfection. The Holy Ghost is the power of God.
Hindi ko na-note yung isa. Yung about sa perfection. Yeah. Pakitaas mo. Paragraph 141. Yeah. Sabi diyan, C. Taas mo ng konti. 141. Yeah, sa bahaging taas lang. Bahaging taas. Baba mo. Bahaging taas ng 140. Yeah. Tama. Sabihan. Taas mo ng konti. Taas mo ng konti. Para, yan. Yan. Sabi dito, C. And the Holy Ghost is the power of God. See? The power given to the church. 141, you shall receive it. What? Power. Acts 1:8, after the Holy Ghost is come upon you, you shall receive power. Tingnan nyo yung bahaging dito ang isiningit. Not you will be born again. Kapag daw ang isang mananampalataya ay tumanggap ng Espiritu Santo, ito ay kapangyarihan ng Diyos na kanyang mararanasan. Not being born again alone or only. Mamaya lilinawin niya ng prophet sa baba. Hindi yung pagiging born again lamang yung mararanasan mo, kundi kapangyarihan ang matatanggap mo. Sabi diyan, you will receive power after the Holy Ghost is come upon you. Kapag ang Espiritu Santo na ay nananahan na sa iyo, naranasan mo ng bautismo ng Espiritu Santo, then you will receive power. Then, you are my witnesses in Jerusalem, Judea, and Samaria, and to the uttermost part of the earth. Pakitaas, see, you receive power after you receive the Holy Ghost. You receive power after you receive the Holy Ghost. But first, you must receive the Holy Ghost. How can we receive the Holy Ghost? By being born again. Amen. Matatanggap natin ang Espiritu Santo by faith, by believing, by receiving the message. Matatanggap natin at mararanasan natin ang bautismo ng Espiritu Santo, ang pananahan ng Espiritu. Kapag tayo ay sumampalataya sa ating Panginoon at sa Kanyang salita, then you will receive. Ano yung unang matatanggap mo? You will receive the Holy Ghost. Then after you receive the Holy Ghost, ang kasunod niyan ay kapangyarihan. Amen. At ano ang kapangyarihan na tinutukoy dito ng propeta, mga mahal kong kapatid? Actually, about ito sa perfection. About ito sa adoption. At yan ay nasa part 2 natin sa Wednesday. Tatalakayin natin, kaya na binanggit ko, how to be spiritual and to be spiritually matured. Hindi lamang basta maisisilang at mapapanganak sa Espiritu Santo, mararanasan ang bautismo ng Espiritu Santo, kundi ang pinaka-gampanan nito, yung pinaka-lundo nito. What is the purpose of the baptism of the Holy Ghost? Not only to be sons and daughters of God, but to be a son, a matured Christian that is ready to place as a son with authority and power. Amen. We will have the full authority and power. At pagkatapos niyan, body change, then rapture. Amen. Pagpalain tayo ng ating Panginoon, mga kapatid. Ano man ang inyong napakinggan, ipag-pray ninyo sa Panginoong Diyos. Isang bagay na linilinaw natin sa araw na ito, ang new birth at baptism of the Holy Ghost at born again experience ay iisang karanasan. Amen. Lahat ng sumampalataya sa salita at sa mensahe, you have been baptized into the body. You are baptized with the Holy Ghost. At merong mga karanasan, experience, evidence na mararanasan mo along the way. And you cannot fake it. Hindi mo yan pwedeng dayain. At sana, mga mahal kong kapatid, magpapatuloy tayo sa pagsimba, sa pagdalo sa gawain, na meron tayong higit na nakita at nanawaan. We will rejoice. We are comforted. We are encouraged. Dahil nakita natin at napagtanto natin, Lord, salamat.
Ako po pala ay bautismado na ng Espiritu Santo. Ako pala ay binautismuhan mo na. Pero kung hindi pa, like Pastor Nestor said, mga kapatid, majority ng mga young people sa kanilang church ay kinakailangan pang maranasan ang personal na experience sa Panginoong Diyos. At pwede kong sabihin, it's not only the young people. Maybe, may mga matanda na dito, adult in age, 80 years old, 70 years old, na hindi pa ito nararanasan. Cry for it, pray for it. Hingin natin sa Panginoong Diyos. Kinakailangan nating maging tiyak na ito'y maranasan natin at naranasan natin. Pagpalain kayo ng ating Panginoon, ating siyang palakpakan, mga mahal kong kapatid. Tayong lahat ay magsitayo. Kung titingnan niyo yung oras natin, eksakto, 12:00. Pagpalain tayo ng Panginoong Diyos, at ang natitirang 15 minutes, iukol natin sa pag-awit, then tayo mananalangin. Awitin nga natin yung napahagingan kong awit kanina. Ano ba yung title nun? Ano title, Sir Mary Ann? Baptized into the body. Yan ay pagtatanong na meron ng kasagutan at meron tayong sasagutan. Ang pagiging Kristiyano natin ay hindi lamang hanggang House of God. It's GW. May logo. It's GW. Panglupa lang yan. Kakarehistro lang natin sa sect. Yung pangalan na natin, the House of God's Word Ministries International. At meron na tayong rehistrado na tayo sa lupa. Pero hanggang lupa lang yan. Pero kung gusto nating maging rehistrado sa langit at maging parte ng totoong iglesia ng Diyos, ang nobya ni Kristo, kinakailangan nating maranasan ang bautismo sa Espiritu Santo. Amen. At salamat, alam ko, may mga kapatid dito, marami sa atin, bautismado na ng Espiritu Santo. At kung titingnan niyo ang mga mensahe ng propeta, mga kapatid, maraming pagkakataon na lagi siyang nagtatanong sa mga audience, sa mga nakikinig sa kanya, sino dito ang hindi pa nababautismuhan ng Espiritu Santo? Raise your hand. Then he will pray. Kung magtatanong kaya ako ngayong umaga, sino dito ang hindi pa nababautismuhan ng Espiritu Santo? Maybe we are confused. Pero may mga tao kasing sa panahon ni Brother Branham, ito yung kanilang longing. Pumupunta sila sa pagtitipon ng isa sa kanilang desire, maranasan ang bautismo ng Espiritu Santo. At ibinibigay ito ng Diyos sa kanila. At gaya nabanggit ko sa inyo kanina, sa mga nauuhaw at nagugutom, at kung hihingin natin to sa Diyos, ipagkakaloob niya to sa atin. Kinakailangan yung saliksikin ng inyong sarili ay pagkataong pangloob, mga kapatid. Maybe sa mga susunod na araw, mas lilinawin ito ng Panginoon sa atin. At mas magiging tiyak tayo, confident sa bagay na ito. Awitin natin ito. Have you been baptized into the body? Baptized with the Holy Ghost. There is but one way to enter in it, just as they did on Pentecost. Oh, are you in the church triumphant? Amen. Are you in the Savior's bride? Come and be baptized into the body, and forevermore abide. There is but one church, bride or body, and into it we're all baptized by the one true promise, Holy Spirit, whom by
propeta, sa isang pangangaral na yan, sabi niya, baka questionin niyo ako. At baka sabihin niyo na kapag ako ay tumatawag, nag-altar calling, baka iniisip niyo na pinapapunta ko ang mga tao sa harap para maranasan ng Espiritu Santo at magsimula kayo mag-speak in tongues. You Pentecostal people. Sabi niya, no. Ang tinatawagan ko ay ang mga taong mga makasalanan, mga taong nauuhaw at nagugutom sa Espiritu ng Diyos. Tinatawagan ko sila hindi para maging miyembro ng iglesia, ng kung anumang iglesia, kundi tinatawagan ko sila upang mabautismuhan sa Espiritu. Yung iba, mga mahal kong kapatid, nakonsentrate lamang sa iglesia, sa church, sa fellowship. May mga nagpabautismo nung nakaraan, 3, 2 rebaptism at isang nagpabaptize. Pero ngayon, sabi sa awit, come and be baptized into the body. Dapat pala, kapag tayo ay magpapabautismo at magbabautismo, ang iniisip natin ay hindi ang bautismo sa tubig. Doon tayo nakakonsentrate sa bautismo sa tubig. Yeah. Pero ngayon ko naintindihan na kapag ang propeta manawagan ng altar call, hindi bautismo sa tubig. Bagamat yan ay madadaanan, pero ang pinaka-purpose ay maranasan at matanggap ng isang tao ang Espiritu ni Kristo. Come and be baptized into the body. Marahil bautismado na kayo sa tubig, mga kapatid. Pero ang panyaya sa atin, sabi pa ng propeta, ang panyaya sa atin ay hindi lamang bautismo sa tubig. Ang panyaya sa atin ay hindi lamang bautismo sa Espiritu Santo. Ang panyaya sa atin, sabi doon, to be placed as a son, the adoption. To have the full authority and power. Yeah, you can read that. Sa Miyerkules, tadaanan natin yan. Sabi ng prophet, marahil ang ilan sa inyo magsasabi, I am a born again. Sabi ng prophet, that's good. Pwede ang sasabihin ng iba, Brother Branham, baptized na ako ng Holy Ghost. Yeah, that's good. But you are called to be a son, to place as a son. And that's the adoption. Ang tawag dyan ng prophet, perfection. Justification, sanctification, baptism of the Holy Ghost. Then after that, sabi niya, the union, ang pagkakaisa ng nobya at ng groom, perfection and adoption, mga mahal kong kapatid. Pero walang makakaranas ng adoption, ng perfection, na hindi naranasan ang baptism of the Holy Ghost. Ito ang tutulong sa atin, hallelujah, para dalhin tayo sa kasakdanan. Amen. Hindi tayo ang magpapasakdal sa ating sarili. It is the Lord Himself in us. Amen. The hope of glory, it is Christ in you. The hope of glory. Tayo manalangin, mga kapatid. Let us bow our heads. Aming dakilang Diyos, salamat sa mga salita mo na aming tinunghayan sa umagang ito. Salamat po sa pagkakataon na muli naming pag-usapan, pagsaluhan ang mga salitang ito. Tunay o Diyos, napakalawak nito. Sa limitado naming kakayahan, sa limitado naming kaisipan, Panginoong Diyos, may mga bagay na nakakaligtaan kami, may mga bagay kaming napapalampas. At kung minsan iba pa po ang aming nakikita. Pero salamat sapagkat hindi ka humihinto sa paggawa. Patuloy kang nag-unveil, Lord. Patuloy kang naglalantad. Patuloy kang nagpapahayag. Salamat, O Diyos, sa pagkakataon na ipinagkakaloob mo sa amin na higit naming makita ang iyong kalooban, ang iyong sakdal na kalooban. Sa mga pagkukulang namin, Lord, patawarin mo kami. Kung ang ilan sa amin ay tila ba nagiging pabaya, Panginoong Diyos, Lord, tulungan mo ang bawat isa sa amin. At hayaan na likhaan mo kami ng kauhawan, Panginoong Diyos, ng kagutuman sa aming mga pagkataong Pangloob, na anupat ang makita namin, ang mapahalagahan namin, lalong-lalo, Panginoong Diyos, sa huling mga araw na ito ay ang bagay na nais mong ipagkaloob sa amin. They promise, Lord, in our days. At may pangakong mensahe, may pangakong buhay, at ito ay naroon sa pagtanggap, Panginoong Diyos, sa nais mong ipagkaloob sa bawat isa amin.
Sa panahon pa ng mga alagad, ito ipinahayag mo na. At nabasa namin ito sa kasulatan as baptism with the Holy Ghost. Baptism of the Holy Ghost. At sa huling panahon namin kinabubuhayan, Panginoong Diyos, nagbangon ka ng propeta upang ito ay linawin sa amin at ipahayag sa amin kung ano ang bautismo sa aming panahon. At salamat, Lord, sapagkat habang papalapit ang pangako na, higit na pangako na gagawin mo sa bawat isa na sumampalataya sa iyo. The rapture, Lord, ang paghahari na kasama mo sa ibabaw ng lupa, ay patuloy mong inilalantad sa amin ang mga bagay na kailangan namin na maintindihan at maranasan upang kami ay makabilang sa higit pang mga dakilang pangako na magaganap sa huling mga araw na ito. Lord, maraming salamat. Thank you for your word, Lord. Salamat po sa ilang mga sandali na aming ilinagi sa dakong ito para makinig ng iyong salita. Salamat sa kalakasan sa natural na pinagkakaloob mo sa amin. Marami po ang mayroong karamdaman, marami ang matanda na, Panginoong Diyos, pero salamat, ikaw ang naglalagay ng kagalakan sa kanilang puso upang pumarito sa gawain, Panginoon, upang makapagpatuloy. Pagpalain mo po ang bawat isa. Hallelujah, ang mga kapatid naming nasa live streaming, nasa iba't ibang mga lugar, nasa iba't ibang bayan at bansa. Pagpalain mo po sila at abutin mo din po sila, O Diyos, ng iyong salita. At ang mga gawain sa iba't ibang dako, ang mga mananampalataya sa iba't ibang fellowship, Lord, lokal na iglesia. Kasama na ang lokal na iglesia ng aming kasamang pastor ngayon, si Pastor John, Lord. Pagpalain mo po, Panginoong Diyos. Pagpalain mo ang bawat isa. Hallelujah, hindi lamang kami na nagtitipon ngayon, kundi ang lahat ng mga nagtitipon sa iyong pangalan sa umagang ito. Maraming salamat po sa iyo. Sa iyo namin ibinabalik ang lahat ng papuri, pasalamat. At aming hiling ang lahat ng ito, dalangin sa mo. Sa iyo pong dakila at banal na pangalan. Aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. And amen. Ating palakpakan ng Panginoon, mga kapatid. God bless you. So, itutuloy natin yung ating series at Lord willing, tapos na tayo sa Wednesday. So, yung topic natin sa araw nito ay palaman, gitna ng ating series.